O ito, mga kabunyog, mga kababayan, ang Office of the Executive Secretary ay nadawit doon sa testimonya ni dating DPWH USEC Roberto Bernardo. Sabi ni Roberto Bernardo, pumunta sa kanya, nakipag-usap sa kanya, nakipag-meeting sa kanya ang si DepEd Undersecretary Ulaybar. Itong si DepEd Secretary Ulaybar, sabi niya ni Ulaybar, ayon kay Bernardo, pumunta sa kanya para ipaabot na mayroong 2.8 million na projects galing sa Office of the Executive Secretary at galing ito sa unprogrammed funds. At kapag na maayos ang usapan, bibigyan ng proyekto itong sila Bernardo galing sa unprogrammed funds ng Office of the Executive Secretary. At sabi ni Yusek Bernardo, natuloy yung usapan na yun. Kaya nagbigay daw siya ng 15% kasi ang hinihingi daw ng Office of the Executive Secretary 15%. Kaya sa 3 instances, sa Makati, dinala niya doon kay Yusek Ulaybar. Yan. Kaya matindi, nasasangkot na ang Office of the Executive Secretary. Malacanang na ito. Pero todo deny ngayon si Bersamin. Sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi niya hahayaang masira ang kanyang malinis na record, yung matagal na malinis na record niya daw sa public service. Hindi niya raw hahayaan yan. Hindi raw totoo yung yung 15% kickback na yan. Wala daw ganyan. Wala daw siyang control dyan sa mga proyekto na yan. Sa DPWH. Kaya lang, ano naman talaga kasi ito? Kailangan talaga kasing magpaliwanag nito nila Executive Secretary Lucas Bersamin. Kasi yung unprogrammed funds, sa national budget kasi, mayroong isang lump sum. Ibig sabihin, isang buong bloke ng pondo, walang program funds doon. Hindi nakaprogram yun kung para saan. Pero may pondo. Halimbawa, sabi ni Senador Win Gatchalian, noong 2023, 700 billion niya unprogrammed funds. Noong 2024, 800 billion yan. Ngayon, ang may control dyan sa unprogrammed funds ay ang executive. Kasi ang nagde-decide dyan kung saan gagamitin yan, kasi wala nga, hindi naman nakaprograma kung saan. Saka na lang maglalabasan kung anong mga projects ang pupunduhan yan. Pero mayroong ganyang kalaking pondo. Watch this. So I'm using Designer, which will import content from your blog, from a Google Doc or a Word doc or even a YouTube, depending on the plan you choose. Diyan kinuha sa unprogrammed funds yung 600 million di umano ayon kay Ping Lacson kay Villanueva. Unprogrammed funds yun Hindi yun GAA, hindi yun NEP, hindi rin yun insertion. Unprogrammed funds. At ito na naman, 2.8 billion pesos. Unprogrammed funds na naman. At kumbaga, ino-offer ng Office of the Executive Secretary. Parang lumalabas na ganon. At ang tao na nag-aalok noon, parang linalako at kausap nga itong si dating DepEd Undersecretary Bernardo, inaalok nito ni Ulaybar, itong si Ulaybar di umano ay tao ng Office of the Executive Secretary na, o sige, mayroon kaming 2.5 billion o 2.8 billion. Mayroon ka bang paglalagyan nito? O di syempre sabi ni Bernardo mayroon. O di doon niya. Pinadala niya na yan sa Bulacan. Gawan niyo ito ng design, ng proposal, ganyan. O sige, tapos biglang nag-release ng SARO. Nag-release ng SARO yung yan ay talaga yung certification na may pundo na. Ibig sabihin galing DBM yan. Ganun kalakas at napunduhan yung 2.8 billion na yon. Kaya nagbigay siya, sabi ni Yusek Bernardo, dating Yusek Bernardo, nagbigay siya ng 15% na kickback para sa Office of the Executive Secretary sa pamamagitan ni Ulaybar. Pero nagdi-deny si Ulaybar, hindi daw totoo yan. Kaya para masagot niya daw yan, nag-resign muna siya ngayon, nag-leave sa DepEd kasi Yusek siya ni Angara Yusek. Pero dahil ang sangkot doon ay Office of the Executive Secretary, naglabas din ng statement si Executive Secretary Bersamin. Hindi raw totoo yan. Mga kabunyog, kung makikita natin palapit ng palapit sa Malacanang, palapit ng palapit sa Marcos at Romualdez. Si Romualdez nababanggit na.
Kaya lang, nga lang yung testigo ni Marcoleta. Ito namang si Bernardo, dinadawit na talaga, Office of the Executive Secretary na yan. Bersamin na yan. Palapit ng palapit sa, sa seat ng power talaga. Anyway, hindi natin alam kung ano nga bang dito. Pero yan, dinideny ni Bersamin. Kaya lang, alam naman dapat ni Bersamin yan. Dating Chief Justice siya. Denial is a weak defense. Denial is a weak defense. Kailangan mag-present pa siya ng dagdag niyang mga ebidensya para i-counter yung akusasyon sa kanya. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.